Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, tanong ko lang po, may ibon po ako na parang naging mannerism niya na yung parang ugali ng kak na nasusuka. Halos parang minuminuto possiblehin po siya. At ang banded pair niya is proven kak. Sana po masagot ang katanungan ko. Salamat. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang ibon na parang naging mannerism na yung ugali ng kak na nasusuka. Siguro yung parang akmang susubo, ganun siguro yon. Halos minuminuto daw, possible hen daw siya. Mga kaibon, alam nyo ba na meron dalawang senaryo kung bakit ginagawa ng mga hento? Kahit naman yung kak, ganun din po. Una, sa mga hen mga kaibon, kapag malapit na po yan mangitlog, may time na sinusubuan niya po yung kak. Kaya po siya na parang akala mo is kak siya. Ang purpose nun, once kasi na nagkaroon na po yan ng itlog at naglimlim ang hen, may time kasi na ang hen gusto rin lumabas para mag-inat-inat or tumuka. Ngayon, doon sa paglimlim, pinapalitan po yan minsan ng kak. Kapag po natagalan sa labas yung hen, minsan papasok ang hen, susubuan niya po yung kak habang nakalimlim doon sa mga itlog. Ngayon mga kaibon, halimbawa naman hen siya, tapos palagi siyang akmang parang susubo. Yung kagaya po ng ginagawa ng mga kak. Kung palagi po, kagaya ng sabi ni Sir na minuminuto, so medyo delikado po yan, baka po may halak po ang ibon. Kapag meron kasing halak ang ibon, palagi niya pong ginagawa yan na susubo, akala mo susubo siya, lalo kung hen, yung parang nasusuka na akmang parang susubo. Tapos kapag minsan mapapansin niyo yung ulo na parang pinipitik niya, kapag ka ganon mga kaibon, pansinin nyo po yung mga tapon na pagkain. Kapag napansin po ninyo na malapot masyado, mayroon pong halak yung ibon, medyo delikado. Medyo malala na po yan, kaya po hindi po yan susubo, kundi po, excuse dito sa term na lalo pasintabi po sa mga kumakain, yung susuka. So ganon po yan mga kaibon, kahit naman po sa mga kak nangyayari po ang ganyan. Yung mga kak mga kaibon, halimbawa akala mo palaging susubo, kagaya ng sabi ni Sir na minuminuto, tapos for example yung hen wala naman, nasa loob naman, palagi lang siyang gumaganyan na akala mo may susubuan, tapos sabay pinipitik niya yung ulo, tapos nagsisitalsikan po yung pagkain at may kasamang laway. Kapag malapot po, automatic po merong halak po yan. Medyo delikado po kapag ganyan, hindi po natin naagapan. Pwede po kasing ikamatay ng ibon yan. Kapag meron kasing halak yung ibon, halos lahat po ng kinakain yan may isusuka rin po, at yung ibon papayat ng papayat hanggang nauuwi po yan sa going light, hanggang po mamatay yung ibon. Kasi papayat na po ng papayat yung ibon. Kapag po merong halak yung mga ibon po ninyo, mas maganda gamutin nyo po. Kapag po kasi yung ibon merong halak, hindi naman natin mapapansin yan. Kasi hindi naman yan po kagaya ng manok na tumutunog. Pero ito po ang senyales kapag merong halak yung ibon. Kahit na po hulihin mo yan, hindi po yan humuhuni. Kahit po inuhuli nyo po, kahit mailap yan masyado, hindi po yan humuhuni yung ibon. Kasi po parang masakit yung lalamunan at barado. Kaya nga po yan na sumusubo, akala nyo sumusubo pero sumusuka dahil po barado po ang lalamunan yan. Kaya po mas maganda mapainom nyo po ng gamot yan. Pwede po yung mga ambroxetil mga kaibon, or kaya naman Premoxil. Mas maganda gawin po ninyo na Betracin sa umaga, Premoxil po sa hapon. And then sabayan nyo na rin po ng mga research na kung anong pinakang mabisang gamot na halak sa halak ng mga alaga nating ibon. Pero ako po, yan po ang
pwede kong maipayo sa inyo. Sa umaga, painumin nyo po ng Bitrasin. Sa hapon, Ambroxetil. Yan po, pwede po yan. So mas maganda po kasi na maagapan po bago po mauwi sa going light. So yan po ang dapat ninyong gawin. Yung binigay nating gamot, and then mag-research din kayo ng mas mabisa na gamot. Baka sakaling meron kayong makita na ibang alternatibo. Pero yung pinapayo ko, itong Bitrasin saka yung Ambroxetil, yan po ang ginagamit ko sa mga merong halak. 7 days po. Or kaya naman pag hindi pa nawala is 10 days ang bigay ko dyan. Straight po yan. Siyempre hindi naman tayo eksperto pagdating sa mga gamot dahil hindi naman tayo nakapag-aral ng doktor, veterinary sa mga alaga nating ibon. So mas pinapayo ko na mag-research din kayo na baka sakaling meron din kayong makuhang idea sa iba. Pero itong pinapayo ko pwede nyo naman sundin po yan dahil yan naman po ang ginagawa ko. So far gumagaling naman. So yan po yung unang tanong sa atin mga kaibon. Pangalawa, Lods, good morning. Bakit kaya 3 months pa sila yung kak ko pumatong na sa kanyang kapatid na Alps 2? Maaga sila mag-breed? Mga kaibon, sa mga ganyang edad hindi pa po yan magbe-breed. Ang 3 months po hindi pa po yan magbe-breed mga kaibon. Laro lang po nila yan, lalo na po maraming kasama sa flight cage or kaya naman dalawa lang sila. Laro lang po ng mga alaga po natin yan. Hindi pa po yan talagang seryoso. Talagang ginagawa po yan ng mga 3 months, 4 months, 5 months. Tumitigil lang po ang mga ganyang aktibidad ng mga alaga natin pagdating po ng 6 months dahil po magmumolting yan. Kapag po 6 months nagmolting na po yan, pag okay na po yan, yung pagmumolting niya magaling na, yung balahibo okay na. Pag 7 months niyan, yan na po ang start niyan. Magbe-breed na po ang mga alaga natin dyan. Diyan po ang pinakang simula ng pagbe-breed ng mga alaga natin. 7 months. Sa mga ganyan edad 3 months, hindi pa po yan seryoso. Laro lang po yan. Ganito po kasi ang proseso sa pag-breed ng mga alaga po natin. Kapag po nasa stage na yan ng 7 months, hindi na po patong-patong ang ginagawa niyan. Lalo kung maraming kasama sa flight cage. Kapag kak po yan, kahit sino susubuan yan dyan sa flight cage. Yan po ang start ng proseso ng pag-breed ng mga alaga natin, 7 months. Kapag 7 months, merong stage yan kung lalo kung may kapares. Una, magbaban muna yung dalawa. Pangalawa, palagi na yan magsusubuan. Pangatlo, magne-nesting yan. At pang-apat, yan na po, magme-mate na po yan. So yan po ang proseso sa pag-breed ng mga alaga natin. Pero yung mga 3 months, wala pa po. Hindi pa po yan totoo. Normal po yan na naglalaro po talaga ng ganyan na parang pinapatong-patungan niya yung mga kasama niya dyan, lalo kung meron siyang kaban dyan. Pero hindi pa po yan seryoso talaga. So yan po yung pangatlong katanungan sa atin ng kaibon natin. Panghuli, good day sir, tanong ko lang po, okay lang po ba na back to back Lutino Opa ang parisan? Hindi po ba mahina ang inakay? Ganong parisan? Salamat po. Mga kaibon, nagtry po ako ng mga ganyang klase ng parisan, puro po back to back na red eye. Meron lang po akong mga napansin at i-share ko po sa inyo. Sa pagpaparis din po ng back to back red eye, pagdating po sa mga inakay, hindi naman totally mahihina. Depende rin po kasi ang sitwasyon pagdating po sa parent. Kinakailangan ang parent talagang healthy, talagang nasa kondisyon po ang katawan, at talagang dapat po bago natin isalang, kinakailangan ma-deworm at importante yung katawan talagang magaganda. Kasi mga kaibon, kinakailangan kasi dapat nasa kondisyon ng katawan ng parent para po malakas ang mga inakay. Lalo na po kapag nagsusubo na ang inakay ay ang parent sa mga inakay, kinakailangan talagang mataas ang nutrients na makukuha ng inakay sa parent. Kaya dapat maganda ang kondisyon ng katawan para po ang mga inakay hindi talaga mahina tingnan. So mga kaibon,
Sa karanasan ko po sa pagparis ng mga back-to-back na red eye, meron lang akong mga napansin. May mga time kasi na yung itlog nila halimbawa 5, minsan nagiging fertile lang 3. Tapos doon sa mga infertile na itlog, ang napansin ko parang hindi siya namuo. Parang hindi nabuo, natuloy na maging fertile. Parang mga ganon. Hindi kagaya ng ibang itlog ng alaga ko na mga Project Lutino Opa lang, na kapag walang laman yung itlog, kagaya ng mga halimbawa yung infertile na itlog, talagang clear na kulay puti, tapos may mapapansin ka lang konting dilaw. Pero sa mga back to back na parisan ko na red eye, merong parang itim sa loob, parang hindi natuloy na ma-fertile. Ganon po kadalas ang napapansin ko sa mga pares ko po na back to back na red eye. Talagang parang yung mga parisan na, for example, na parang hindi compatible, kumbaga, kasi yung mga nagiging infertile, yun nga merong itim sa loob na parang hindi lang natuloy. So yun lang naman po ang napansin ko sa pagpapares ng mga red eye. Pero sa pagdating naman sa mga inakay, wala po akong masabi, basta po nasa kondisyon ang katawan ng parent. Kinakailangan kasi na maganda yung pangangatawan ng breeder natin, mas maganda rin na yung mga nadi-deworm para po yung mga toxic sa katawan mailabas, para po kapag nagkaroon na nga ng inakay, mataas ang nutrients na ibinibigay ng breeder natin doon sa mga inakay para po mabuhay. Wala naman pong problema, hindi naman po mahina. Hindi naman po talaga sila masasabi mong mahina. Kagaya din po ng mga pang-Project Lutino Opa lang din na naglabas ng visual. Ang pinagkaiba lang natin dito sa pagpapares ng back-to-back red eye, yun lang ang napansin ko. Sa mga Project Lutino Opa ko, yung itlog, kapag infertile, puti yan at may konting dilaw kahit na infertile siya. Sa mga Project Lutino Opa ko na parisan, ganun kadalasan kong naiinkwentro. Pero sa back-to-back na Lutino Opa, yung infertile niya parang hindi lang natuloy. Meron siyang itim sa loob. Parang kumbaga, kung nai-experience nyo rin sa mga breeder ninyo na hindi sila compatible, laging infertile mga itlog pero merong itim sa loob, ganon na ganon po. Pero wala namang problema sa inakay. So mga kaibon, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po doon sa mga kaibon natin na nagtanong. Sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.